Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Teka muna, bakit humihina ang tunog na ating Bell of Freedom from Manila Overseas Press Club? Ayun no. Oras Bishop Joel Porlares, alas 8:13. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay, Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Good morning Malacanang. Abay, good morning Madam First Lady Lisa Araneta Marcos. Abay, wag alala Madam First Lady ha. 882 days na lang before you say it hurts to say goodbye. Talaga, ang bilis ng panahon. Ay naimbag nga bigat na Mr. President. Ay apo, kumusta ti salon at yo ha? Ayan, agan-anad kayo apo ha? Bantayam deta salon at mo apo Presidente ket kwa apo. Ay, kumut-kutong kamutan. Ayan, agpalok magkabaset apo. Tapno, madida ka kantsawa nga ay, baka adik na naman kunatang harod. Ayan, so take good care of your health Mr. President Bonget Marcos. Damdaming Bayan. Oy, naimbag nga bigat na kabsat. Ayan, maayong buntag ateng. Aba, siguro masaya ang Vice President Sara Duterte ngayon, ha? Apo second gentleman Mans, ha? Dahil sa desisyon po ng Supreme Court, ayan, sinabing unconstitutional po yung impeachment complaint na ifinail dyan sa Kamara de Representantes. Kunata nga rin kabsat, Apo Mans, you can read between the lines, Apo. Siguro kung ni second gentleman ay kabsat, ayan. Abo na ba't nagigitag Gods of Padre Paurati agsubalit. Kasi alam naman natin well, hindi natin masabi pero ado apo ha? Ado iti mahistrado nga inappoint ni katugangan ni Apo Mansa Carpio dita Supreme Court ha? Pero sabi nga po mahabigan ni Justice De Quiros ha? Abay, sabi nga ng bubit natin dyan sa judiciary, abay talagang naramdaman kasi ng mga taga-Supreme Court mahibigan yung nagkaroon talaga ng matinding chilling effect ha, yung ginawang impeachment kay the late Chief Justice Renato Corona, di ba? Justice Maidas Marquez ha.
Kaya ngayon po ay medyo kailangan pahirapan ng konti, ha? Ang pagpa-file ngayon ng impeachment, hindi katulad nun gamitan lang ng Villar Express ang bilis-bilis, ha? Ayan, akyat ka agad sa Senado ang impeachment complaint. Ayan, yan po ang experience ng dating Pangulong Mayor Erap Estrada. Daming bayan. Ay, talagang ganyan ang buhay. Ayan, ngayon dati-dati 1/3 of votes lang. Ayan, vote lang sa Kamara akyat na kaagad dyan sa Senado, ha? Bilang impeachment court. Wala pang yan, ha, Senator Chis, ha? Wala pang fourth read yan, ha? Ngayon kailangan pang dumaan sa sa House Committee on Justice, ha? At ngayon yata kailangan ha? Kailangan pinapasagot pa yung impeachment complaint. Ayan, parang sa korte na. Ayan, kailangan hingan din ng paliwanag yung ini-impeach na opisyal. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Andyan na ba si Director? Abay, hinahanap ko ito kagabi sa installation ng Bugarin Lodge sa Manila Hotel. Hindi ko nakita ang anino nito, ha? Abay, alamin nga natin ang latest kina Rian Ramos, ha? Michelle D. at Samantha Panlilio, ha? Si NBI Director Lito Magno ang ating kausap ngayon. Director Magno, sir. Magandang umaga po sa inyo, Kuyang Sir. Kuyang Lakay, good morning. Pasensya ka na, hindi tayo nag-abot kagabi. Di ba? Nakaalis ka na daw. Ayan. Ganun po ba? Magandang umaga sa iyo at magandang umaga sa lahat ng ating tagapakinig. Ayan, good morning po. Ayan, bago natin pag-usapan yung tatlong magandang actress, ayan, at beauty queen, may nagpadala daw po kayo ng mga tauhan sa Cambodia para hanapin doon si Charlie Atong, ang director, sir. Ano po ang latest dyan? Sa ngayon, Kuyang, wala naman tayong pinapadala pang mga tauhan. No? Ang ating wala pa. pinapadala ay mga komunikasyon sa ating mga counterparts, hindi lang sa iba't ibang lugar na pinaniniwalaan natin kung sakali man at baka may makapagbigay ng mga impormasyon sa atin. Ayan, pero sa latest report, nasa Cambodia ba siya o Thailand? Binaberipika pa natin yan, Kuyang Lakay, pero sa katulad na aming nabanggit nung una, wala pa man tayong kumpirmasyon na siya ay talagang nakalabas na ng bansa, pero lahat naman ng impormasyon na pwede nating masundan at maberipika ay ating ginagawa. Ayan. Yung pong latest, abay, may request yata ang Malacanang na imbestigahan yung mga nagpapakalat ng mga fake news tungkol sa medical bulletin ng Pangulong Marcos, Director, sir. Actually, isa po yan sa ating mga kapangyarihan ng ating modernization law sa NBI, no? Pangalagaan natin ang seguridad ng ating Pangulo. Kung kaya ang mga ganyang balita o mga gawain ay ating masusing iniimbestigahan upang ang ating mga kababayan ay hindi rin po basta-basta mapaniwala. In fact, nagkaroon na po ng paglilinaw ang nasabing ospital. At sinabi nila na yan ay hindi otorisado at wala pong basbas ng anumang opisyal na liham galing sa kanila. So, fake talaga yung inilabas na sa social media na tungkol po sa health ng Presidente, Director Magno, sir. Opo, pinaimbestigahan na po natin yan at hindi lamang naman po baka po masabi ng ating mga kababayan pinipili natin ang ating inimbestigahan. Ang lahat naman po na nagrereklamo sa ating tanggapan ay malugod nating tinatanggap, tinutulungan at inimbestigahan ang kanilang mga reklamo. Ayan, so na-trace nyo na ba? May hint na po ba kayo kung sino po ang nagpakalat itong fake na medical bulletin ng Presidente?
binabalidate po natin kasi may pangalan naman pong nakalagay doon, no? Doon sa paglabas ng nasabing balita o post, no? At yan po ay binabalidate natin kung yan po ay isang dummy account o tunay na account, at kung mapatunayan po natin at nagwawarant ng mga ebidensya ay atin pong isasampa ang kaso sa ating DOJ. Ayun. Kasama rin po ba ang NBI sa tumutugis naman kay dating Congressman Saldico, Attorney Director Magno, sir? Yes, sir. Kasama naman po yan. Matagal na po din po natin ipag-coordinate sa ating counterparts. Alam naman po ng lahat na nakansela na po ang kanyang pasaporte. No? So, maaari po siya magkaroon ng mga immigration laws violation kung saan man bansa, at kung ipapatupad ng bangsa ang kanilang immigration law, ay pwede po siyang mapauwi. Ayan, nagpunta po sa Sweden at siya ba mismo ang nagpunta sa embahada natin sa Sweden, Director Magno, sir? At ang embahada ba ay hindi ba pwedeng magpa-aresto na isang fugitive nating kababayan? Lumalabas po sa ating mga natanggap na sa open source po ito. Open source, ibig sabihin ito yung mga lumabas sa balita, ay ang kanyang salaysay ay sinumpaan at ninotarize ng isang abogado na may dito po sa Sweden, kung saan sinasabi niya na ang dating congressman na si Saldico ay humarap at nakita niya ng personal. Wow. Sa pagkakaalam ko po, maaari pong baka nagkakamali lang ako ng intindi, hindi po ito sa ating embahada. Hindi sa embahada, sa konsulado. Hindi rin po ito. Hindi rin po. Ganun ba yun? So, paano niya na-i-file yan? Kasi dapat sa konsulado or Philippine Embassy dapat yan para magkaroon tayo ng jurisdiction dun sa kanyang affidavit o kaya petition. Yan nga po ang tinitingnan namin dahil, again, ang sabi ko nga po sa open source pa ito at wala pang official na sagot ang ating DFA para sa nasabing affidavit. Ayan, okay. Dito naman sa issue, nako, ito kalat na kalat sa social media, Director Magno, sir, ha? Anyari, ayan, ano ba ang complaint itong driver ni Rian Ramos at dumulog po sa inyong tanggapan at inireklamo ang ginawa doon na pananakit sa kanya ng actress beauty queen na si Rian Ramos at Michelle D? Yan na nga po Kuyang Lakay, may aligasyon ng pananakit, illegal na pagkulong sa kanyang pagkatao, no? At yan ang ating iniimbestigahan ngayon. Gusto nating malaman ang bawat detalye ng kanyang reklamo at mapatunayan din naman kung ito ay totoo ba o isang aligasyon lang. At sa pagkakaalam ay file ng kaso ang kampo ni Michelle D doon sa driver kung saan ang nasabing kaso ay na-dismiss. At ang sunod pong pangyayari ay nag-file naman itong nasabing driver sa ating tanggapan. Yung mga nabanggit yung nga pong reklamo ng pananakit, illegal detention, at may binabanggit pa siya na siya ay na-torture. Ayan, nag-submit po yata ng medical something, yung resulta ng medical examination niya. May mga bakas ba ng pag-torture ng mga naggaganda mga babae dito sa kanilang sa driver na complainant, Director Magno, sir? Kaya Lakay, titingnan natin na isinanggunin na rin natin yan sa ating medical legal upang malaman kung mayroon pang mahigitang bakas o mayroon pang mga injury na siyang tinamo doon sa kanyang pagkikwento, no? Yung po mga sinasabing litrato na nasa loob daw na ampaw, nakita nyo na ba, Director Magno, sir? Ano ba ang mga yun? Wala ho tayong nakitang anumang larawan, no? At ang binabanggit lamang po ay yung aligasyon na yun ang kanyang kinuha at sinasabi naman niya na wala siyang kinuhang larawan, no? At yan po ay ating masusing inaalam.
medyo private nga po ba yun yung yung picture na yan? Ano picture ba yan o video o ano? Anong sabi ng driver, sir? Ang kanya pong sinasabi ay may nakapaloob dito na film o Film. yan ang kanyang allegedly ay isinole. No? Yung driver po, nakapag-file na ng formal complaint, Director Magno, sir? Meron na po siyang formal na reklamo sa ating tanggapan. Siya po ay sinamahan ng BACC. Si Boy Evangelista. Ni Boy Evangelista upang tulungan magsampa ng reklamo dahil sa kadahilanang dumulog naman daw siya para humingi ng tulong dito sa BACC. At ang BACC naman po ay matagal nang may history sa ating tanggapan kung saan may mga sinasamahan sila na dumulog sa ating tanggapan para magsampa ng o humingi ng tulong o investigasyon kung sila ay may mga kasong hinaharap. Ayan. Isa na lang, Kuya Director Magno, sir. Ayan, ang NBI po ay kasama sa mga nag-iimbestiga sa flood control scandal. Meron pa ba kayong susunod na kakasuhan sa NBI, Director, sir? Tuloy-tuloy pa ho ang ating investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ang karamihan po ay naisampa na natin sa ating Department of Justice at ito po ay kanilang dinidinig na o nagkaroon na po ng preliminary investigation. So, hintayin na lang po natin ano ang magiging resolusyon nila dito sa mga nasabing reklamo na aming sinampa. Meron bang senador at congressman, Director, sir? Sa ngayon, Kuyang Lakay, ay pagpaumanin mo, di ko pa masabi dahil ito pa ay nasa Department of Justice. Siguro, pagka lumabas ng resolusyon. Ayan. Director Lito Magno, Kuyang sir, maraming salamat at maganda umaga po sa inyo. Happy weekend. Kuyang Lakay, maraming salamat sa oras at magandang umaga sa ating lahat. Thank you very much, sir. Good morning. Baby rock na lang tayo, ha? Grabe, ha? Sino ba yung vlogger, Yuel, na unang naglabas dito sa issue kina na Rian Ramos? Si Michelle D at Samantha Panlilio, ha? Kung papaniwalaan mo yung vlogger ba ito? Antitindi, ha? Yung mga para silang kung babasahin mo, kung i-analyze mo, ha? Abay, para silang nagsirko-sirkong tatlo. Ba yan? Ay, naku, buhay-buhay yan. Ay, Congressman Sama Bersosa, ayan. Ala na ba kayo ni Rian Santos? Ha? Si Rian dati kasama sa campaign nito nung tumakbong mayor si Sam Bersosa sa Maynila, ha? Mas mahal na ni Rian si Michelle. Ba yan? Nako, magandang umaga po. Ayan, chill-chill lang po. It's a Friday. Thank God it's a Friday. And it's swell day. Wow. Ayan, sweldo natin dadaan lang sa palad. Pambayad lang sa kuryente. Ayan. Sa tubig. Ayan. Ano pa ba, ha? Utang. Sandali lamang sa ating mga reports. Standby, Let Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Abay, si Apo Presidente puro sabaw ba ang kinakain? Baka kumakain na rin ng iced tea. Ayan, puro liquid po. Liquid diet ang Presidente Bonget, ha? Baka pwede ka nang mabalimot yung mga antikwan, Apo. Iti pinakbat. Ayan, kung
2x2, nayapang banggitin yung paborito ng kainin din ha? Para silang di kumakain ng talong na puki-puki. Ayan. Yan po ang isa sa mga recipe namin sa Ilocos na masarap at ang nagpauso niyan. Sa bagay matagal na yan kaya lang binebenta sa mga restaurant yan yung matandang lumang simbahan dun sa Paway, Ilocos Norte. Ay Kuyang Mayor Jesse, ayan, kumusta ka na ha? Ayan. Anong restaurant yung nasa Yesangot Simbaan ha? Diyan sa Paway Church. Ayan. Nagse-serve sila diyan ng masarap na puki-puki. Ayan. At saka yung pizza na pinakbet flavor. Nakakamiss yan. Standby, let Narcis standby, Raymond at Paas. Ano naman ang latest sa Senado? O nga pala mga brethren, batiin natin ha sa Senado ha. Andiyan na si Berul Sipul. Illustrious potentate. Ayan. Noble Sec Congressman Sec ulit Dong Mendoza. Aba, siya pala ay Secretary General nga ba? Ha? O yung Dong Mendoza ang position mo dyan sa Senado ngayon? From PLLO. Standby man ang Milky Rigunan. Ayan, malungkot ba ang mga nasa Makabayan Block? At na-dismiss ang impeachment complaint. Ayan yung kanilang MR. Ibinasura. Ayan. Ano ba yun? Unanimous. Ha? Yung yung decision ng Gods of Padre Faura. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Good morning. Justice FCJ Rodil Salameda. Ay Apo Justice Samga Erlan ng mga bigat kabsat. Oras, Colonel Alex Sembrano Mista Edwin Ernie. Bilis naman ng oras. Alas 8:35. Ang oras na yan. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Maamoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Oras, Sister L. It's 8:42. Good morning, Lakay. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Thank God It's Friday at Swell Day, Lakay. Ayan. Masaya ang mga bagong sweldo. Kailangan chill-chill lang, ha? Ayan.
At ano ang latest kay Rian Ramos? Na Ay, alam mo Lakay. Inuulan daw sa ano yan, sa social media, ha? Ayan. Trending yan sila, Trending Lakay. talaga, Oo. ha? At Lakay, hati ang opinyon ng mga tao. May naniniwala doon sa statement ng driver, pero medyo... Si Mr. Baro pala yun. si alias Totoy. Alias Totoy Baro. Ayan. Kaso Lakay, yung pagtalon niya ng mula 39th floor hanggang 25th floor, yun naman ang medyo hindi daw kapanipaniwala. Parang Mission Impossible, parang diba? Tom Cruise na yun. Kulang na lang camera Lakay, movie na. Maganda na sana yung kwento kaya lang dinagdagan pa ng anyway, pero ang ang issue rito, ayan kung siya ay sinamahan pa ng isang boy evangelista ng Volunteers Against Crime and Corruption, sa NBI at magreklamo itong Totoy Baro na driver at pagkatapos babae ang irereklamo, parang ibig sabihin pagka ganun ang sitwasyon na Sister L, parang matindi yung ginawa sa iyo. Parang may bigat, may laban. Mabigat, kasi kung irereklamo mo ang isang babae, minsan magdadalawang isip ka kasi pagka nang away ka naman. Maniniwala ba ako rito? Di ba? Kalalaking tao nito. Kalalaking tao, laki-laking mama ito, mga naaway ng babae. Siguro medyo matindi rin yung ginawa sa kanya. At totoo bang may bodyguard na pulis itong si Rian Ramos? Hindi ko lang sure Lakay. Hindi ko naman siya kilala personally Ayan. Ito pala si Samantha Panlilio. Beauty queen din yan Lakay, si Samantha. Tsaka si si Michelle D ay beauty queen sila pareho. Si Rian ay artista. Ayan. Tinitingnan ko dito sa picture si Rian yung nagbe-bake na nakaano. Si Rian nagbe-bake na naka-bikini. Di ba yun siya yun. Siya yun. Dun sa bikini yung cookies. Cookies. Yung cookies ni Rian. Akala cookies ng nanay mo. Ayan isang perso sa may tattoo pala si Rian sa pigi, sa gilid. Oo, Laka. Ano yung nagmamadyong ba siya? Ba't parang madyong karakter yung yung word mo madyong? Para namang masyadong matanda. Para madyong karakter yung yung tattoo niya sa sa kanang hita dun sa itaas Ayan, tabi ng langit-langitan. Ayan. Katawag. Bakit? Di ba? Ayan. Talaga naman Pero kung papaniwalaan mo yung sino ba yung Gasa na yon? Ayun. Si Zian. Zian Gasa. Zian Gasa na hindi makabalik-balik ng Pilipinas. Wala ba rito yun? Wala sa Pilipinas yun Lakay, kaya matapang yun mag-blind item. Ganun ba yun? Alam mo ba yung blind item niya Lakay? Parang si Maharlika pala ito. Nagtatago rin sa abroad. Kasi meron siyang Lakay, meron siyang mga pending cases dito. Alam ko. Parang about yata sa pera, ganon. Ganun ba? Ayan paano niya nalaman itong issue kina Rian, Michelle at Samantha? Mayroon siyang Lakay, meron siyang mga sige, marites sources. Na tayo. Kasi Friday naman daw. Marites nga tayo ng konti. Meron siyang, sabihin natin Lakay na nakapagtanim din siya. Nakapagtanim din siya ng mga sources niya. Akala kung ano itinanim. Lilinawin mo, klaro. Talaga, iba na naman yung nasa isip mo. Akala ko nagtanim ng patola. At most of his, Lakay, blind item, lumalabas na totoo kasi. So credible. Kaya medyo somehow, kahit nakakabuisit siya. Matitindi daw yung mga expose nito kasi marami siyang sources ng mga artista rin. Lakay, yun nga, yung sinasabi ko sa'yo. Nasa circle, nandun sa mga na yun. At ano naman yung marites na kaya daw kumarat ito, nalasi itong si Samantha Pandilio at ikinuwento sa kanyang mga kaibigan ang ginagawa nilang tatlo. Ganun ba yan? Yun yung Lakay, yun yung kwento. Magsalita ka, huwag kang tatangot-tangot. Yun nga yung kwento Lakay, na dahil nga siguro na sa influence ng alak, hindi na na-control yung sarili, naikwento niya ngayon sa ibang tao yung ginagawa umano nila. Allegedly lang Lakay.
But we're not saying it's true, pero yun yung chismis na lumalabas. Pinapasilungan ni Attorney Maggie de la Riva Ayan. Maggie Abraham Garduque. Ayan. Yun kasi actually lakay matagal na yan. Matagal na. Matagal na yung chismis. Sige, kwentuhan mo ako. Hindi ako updated dyan. Matagal na yung chismis lakay. Hindi lang siya masyadong pinansin ng tao kasi parang kung baka eme lang yan ni Zian Gaza. Dahil nga may nangyaring ganito, kaya lumabas ulit yung issue na matagal nang namatay. Ayan. So matagal na pala issue ito. Ayan. Kaya lang nung lumabas yung issue na yan, ay dahil sa pag-detain pananakit dito kay Totoy Baro, yung driver. Ayan. Dahil daw doon sa allegedly picture Ampaw. sa angpaw na picture lakay na nakalagay doon. Ayan, Rian Ramos pala, hindi daw Rian Santos. Ayan. Ramos nga lakay. Ramos. Santos ba sabi mo? Yung sabi ni Cesar, lakay, hindi Rian Santos, Rian Ramos. RR siya lakay, Rian Ramos. Akala ko Rian Versosa. Alam ko hiwalay na sila lakay. Ganun ba? Di ba natuloy ang kasala? Di ba? Sabi ni Sam Versosa, pakakasalan tong si Rian. Wala naman lakay, parang hiwalay na talaga sila. Okay. Akala ko mag-un pa sila, hindi na pala. Mag-un. Sobrang tigas, mag-un. Daming bayan. Iwanan nga muna natin yan. Meron tayong mahalagang report mula sa Malacanang. Ayan, Miss Let, ayan, kumusta ang Presidente Bonget? Ayan, si Boy Evangelista. Sige nga. Mamaya lakay yung VACC, makakausap natin. Oo nga, ayan, pati Volunteers Against Crime and Corruption. Pumasok na sa eksena Kaya nito, pala nakita ko sa picture si Sir Boy. Doon bakit? sa picture kasama yung nag-complaint si Totoy Baro. Ayan, kala ko Totoy Mola ito. Totoy Baro. Totoy Bato. Pero eto muna report muna mula sa Malacanang. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos tiniyak na kakain na siya ng bagnet, pinakbet, empanada, ayan, at hindi na lamang liquid diet. Ayan. Wala, hindi naman niya yung report. Hindi ba yan ang report? Kailangan agpalukbag ka po, Presidente Katay. Kumutong ka po. Baka aramin na mga iso kang kanita, no di ka lumag. Baka, kita nyo, nagdrodroga. Kunata mo na po. Hindi ko na-gets kahit isa lakay Espanyol yan. Espanyol na makasamang Latin yan. Pero eto na ang report ni Miss Let, Ang Pangulong Marcos tiniyak ang tuloy-tuloy na reforma sa edukasyon. Oo nga naman, Abay, Berry, ayan, Secretary Sani Angara, Abay, nga pala, may special na ba tayo opisyal ng DepEd na may toy boy na na teacher, Baka makalimutan ko Boy toy. Boy toy. Di ba toy boy? Ayan, boylet. Ayan. Boy toy. Yun ang term nila lakay. Boy toy ba ang tama? Pero grabe yan lakay. Totoo ba yan? Sino ba yan? Relax ka lang dyan. Atat na. Boy toy yung teacher, Ayan, yung boy toy, kaya daw pumayag kay DepEd official. Gusto maging principal. Nagpapalakas. Kung merong investment daw tawag dyan lakay. Investment ba ang tawag dyan? Kanya-kanyang paraan talaga, kanya-kanyang diskarte, Ang sakit sa utak mo ba? Sandali lamang, ito seryoso ito. Ito na muna lakay, sa Malacanang na nga muna tayo. Edukasyon tayo ayan, pero tama yung itigil na yung mass promotion. Ayan. Yes, lakay. Kasi kung may mass promotion na ganyan, Very Worshipful Sani Angara, sir. Ayan, parang yung mga estudyante hindi nagpupursiging mag-aral. Ayan. Baka sabihin buy one take one yung Latin honors, ay mga awards. Kasi lakay ako kasi medyo inabutan ko lakay yung syempre millennial tayo. Ikaw Gen Z ka. Ayan, Gen Senior.
Hindi kasi lang yung mahigpit, yung tawid ng mahigpit talaga, inabutan ko Hindi. pa. At saka parang nagpupursige yung bata na mag-aral, siyempre takot kang bumagsak. Ayan, so mag-aaral kang mabuti, ha? Tsaka mababa magbigay ng grades yung mga teacher noon. Ay, oo. Ang dadamot magbigay ng grades ng teacher noon. 85, 86, 87, tas maka 90 plus ka, ano na yun, lakay. Depende naman yan kung kamag-anak mo si teacher. Hindi, walang ganun. Ako nga kamag-anak ko, binato ko ng eraser eh. Tigas-tigas kasi na ulo mo eh. Ayan, ito na nga, ayan, Pangulong Marcos tiniyak na tuloy-tuloy ang reforma sa edukasyon. Ayan, siguro kasama na rito ang pagtanggal na sa mass promotion na kahit bagsak ang isang estudyante. Ayan, kaya tuloy kawa din yung estudyante minsan pati spell ng mga simpleng salita di alam, ha? Ayan, yung comprehension. Tsaka yung lakay, simpleng pag-compose ng sentence. Ayan, siguro higpitan natin. Ayan. At isa pa yung pwede bang ibalik yung habaan natin yung GMRC? Yung good manners and right conduct. Yes, GMRC. Values. Ayan, yung values natin. Sa Japan daw, 2 years yata yung tinuturo sa mga bata yan Para talaga elementary pa lang para ma-instill so sa that kanila. they can inculcate in their brain. Coconut shell. Yan. Para maganda. Para talagang lakay. Ma-retain sa utak ng mga ganito. Maitanim sa puso nila. Ayan. Aray sa number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Sister El, porsigido ang administrasyon na ipagpatuloy ang mga reforma sa sistema ng edukasyon. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanggapin ang report ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 kasabay ng paglunsad ng National Education and Workforce Development Plan 2026 to 2035 na nagsisilbing roadmap ng mga reforma sa edukasyon sa susunod na 10 taon. Target ng pamahalaan na mas palakasin pa ang mga nasimulang programa para mapabuti ang kalidad ng pagkatuto ng mga Pilipinong mag-aaral. Kabilang sa mga naging hakbang ng gobyerno ang pagrebisa ng basic education curriculum para maging mas simple, learner-centered at skill-focused. Sinulan din ang teaching at non-teaching positions para mas matutukan ng mga guro ang pagtuturo kasabay ng pagpapatupad ng expanded career progression system. Pinalakas din ang school facilities sa pamagitan ng elektrifikasyon ng mga paaralan at pagbibigay ng computers at internet connectivity. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. This report shows us that we must think beyond the present, beyond my administration and current leadership, local leadership terms. It calls on government, educators, industries, and communities to improve our educational system into one that will prepare every Filipino to meet the challenges of our time. From the start of this administration, we have worked consistently with the EDCOM2, listening, coordinating, aligning our reforms with their recommendations. Si Pangulong Bongbong Marcos. Lakay? Dinabanggit yung kasama ba sa mass promotion na dapat matigil na yan, Miss Let? Yan ang kinu-question ng EDCOM, ng House, ng Kamara. Lakay, kasama naman yan sa mga pinag-aaralan, sa mga ina-assess. Ayan. At saka, yun, dapat ibalik yung good manners and right conduct. Merong values na gano'n. Iba ang may tawag ngayon dyan sa GMRC. Ayan. Sa bagong, hindi ko lang sure yung sa bagong curriculum nila lakay. Anong tawag sa sa silbang teacher dito? Ayan. Itong fresh grad, anong tawag sa values? Anong tawag sa values ngayon, yung mga subject? Or GMRC? Hindi, matatanda na ang mga ito Dapat lakay, inabutan niya yan. Fresh grad yan Dapat sa mga elementarya yan sa nursery. Sa nursery. Kindergarten. Ayan. Garten? Hindi ko na kay GMRC na ayan nga, nabutan ko may GMRC nung araw Ayan. At Eric, yung subject na yun sa mga bata, ha? I-research ko lakay. Edukasyon sa pagpapakatao. Hindi masyadong maintindihan. Dapat good
direkta na. Ayan, para Good sa good manners and right conduct. Ayan. Pagkatapos, meron pa mga quotes nung araw, like Confucius. Ayan. Oo, tsaka yung mga Don't do unto others what you don't want others do unto you. Oo, yung Time is gold. Mga ganun pa. time is gold. Yung mga isinulat sa mga Health is wealth. Oh, yan. At saka pwede ba ibalik yung pambabato ng chalk? Ayan. Eraser lakay. Huwag eraser, chalk lang. Matigas yung eraser. Ayan. May malambot lakay. Ganun ba? Siguro nung time mo kasi bakal yung eraser mo. Yung eraser namin kahoy yung ibabaw nun eh. Hindi lakay, meron na ngayon magaan lang talaga. Ganun ba? Chalk na. Parang plywood na manipis. Chalk na lang. Chalk na lang. Pwede ba ballpen? Wag. Matulis yan eh. Mas gusto niyo ba lakay na tumatayo sa harap ng mga klase? Yun. Tapos Miss Let, may libro sa ulo. Wag naman na yun. Naalala ko yung aking classmate, si Reynaldo Sabeliano. Ay, Ray, kumusta ka, classmate? Ayan. Napatayo lakay? Ay, madalas. Ayan, oo. Kasi makulit talaga. Ayan, parang kitikiti ba? Di matahimik. Ayan, pinapatay sa tapos may hawak pang libro. Sa magkabilang kamay. Pag gagalaw-galaw ka, dadagdagan pa yun. Ayan, may he rest in peace. Ngayon lakay sa atin dati okay lang yun eh. Bawal na kasi yun ngayon. May he rest in peace ang aming terror na teacher noon, si Teacher Eugenio Albano. Siya yung gumawa nun lakay. At saka si Teacher Mercedes Soriano. Ayan, nangungurot naman sa utong yun. Hindi mo makalimutan lakay, no? Di ba meron pa nga Miss Let yung nanggugupit sa estudyanteng makulit na ayaw magpagupit? Gugupitan. Sa naman yun? Sa CAT, ROTC o yung sa mga matatanda, PMT. CAT, ang inabutan ko lakay, CAT ba yun? Ay, di ROTC pa. Ayan. Okay, so kumusta ang presidente? Ayan, kumakain na ba ng solid food? At kumakain na lakay. Good. At saka yan kagabi, ang dami niyang events. Ayan, yung binanggit ko, kahapon yun. Hanggang kagabi lakay kasi si US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, nagpaalam na rin. Ayan, tapos na yung kanyang tour of duty. At may farewell call siya sa kanyang kagabi. Sino nagpaalam? US Ambassador to the Philippines. Si Carlson. O nga pala, sinong papalit sa kanya? Wala pala kayo. So, abangan natin. Kasi hindi yata effective sa pagkontra sa China eh. Papalitan na yata talaga kasi siya lakay. Nag-end na yung niya. Kasi ambassador ng China, pinalitan na. Kaya kailangan magpalit din na ambassador ng US. Ayan. Parang sila, every 3 years lakay. Nagpapalit ng mga yan. Mga mga silent war ang mga yan eh. Mga ambassador na rito. Mga proxy war yan eh. Ayan. So, ano yung schedule ng presidente ngayong Biyernes, Miss Net? Lalabas ba siya o Malacanang lang? So far, wala sa labas ng palasyo lakay. So, abangan natin kung mayroon ulit sa mga meeting sa palasyo ngayong araw. Baka naman sabi mo kay Senator Claire Castro. Ayan. Di ba? Hindi ba ba? Yusek. Sige, senatorial candidate na. Kaya sabi ng mga DDS, zero sa Mindanao yan. Anyway, ano ba exercise ng presidente? Dapat nagja-jogging sila ni Oreo dyan sa dyan sa golf course sa Malacanang. Mukha nagkakabulan naman sila. Nagkabulan sila, ha? Baka doon lang sa loob ng palasyo, kulang yun. Dapat, mahaba-haba ng konti. Ayan, or pwede siyang umuwi ng Batak, Lawag. DJ Igit Tibaybay. Ayan, Tenga Tibaybay. Ano yun? kasi may bahay sa Ilocos yan na tabing dagat, malapit sa dagat. Okay. Baybay ba sa inyo lang? Baybay is dagat. Dagat, Ayan, okay. Sa amin kasi baybay buhangin. Ganon. Baybay buhangin. Baliktad, Ang buhangin sa amin ni darat.
Ayan, darat. Ayan. Okay nga Rod, Miss Let. Ayan, so sabi mo kay First Lady, ayan, don't worry, be happy. 882 days na lang before she will say, it hurts to say goodbye. Goodbye. Dahil may pa-countdown pala ang First Lady. Ayan. Kita namin yung countdown niya, Miss Let eh. Nakita mo na ba yan? Nakita ko yun, Lakay. Hindi, si Let. Ay, si Miss Let. Si Miss Let, di ba yata? Oo, Lakay. Yung nag-umpisa pa lang, ayan, nagbibilang talaga sila. Yung nasa cellphone niya, Miss Let, isisendo sa inyo. Okay nga Rod, maraming salamat Miss Let mula sa Malacanang. Good morning, balik sa inyo, Lakay at Tito El. Babalikan natin mamaya si Rian, Michelle at Samantha. Ikaw talaga, di ka nakamubod. Hindi, kasi andyan si Boy Evangelista mamaya. Mamaya Lakay. Andyan na ba? Si alias Totoy, balikan natin. Ito pala si Samantha. Black Beauty ba si Samantha? Di siya black, Lakay. May ganun pagka-morena. Morena. Yes. Ayan, Pero hindi siya maitim. Ayan. Tsaka maganda din yan, Lakay. Siyempre, naging beauty queen to, di ba? Beauty queen siya, Lakay. Binibining Pilipinas Universe ba siya? Hindi ko lang sure, Lakay, kasi nagmimekos-mekos na sa utak ko yung mga title nila eh. Ganun ba? Pero ito, according kay Google, siya, Lakay, ay... Ano? Nakoronahan bilang Binibining Pilipinas Grand International noong 2021 at nagrepresenta siya ng Pilipinas sa Miss Grand International noong 2021. Tapos sa arte-artista ngayon, model. Alam mo ba, Lakay, na siya ay graduate sa University of California with a Bachelor of Science degree in both Business Management and Computer Science. Tsaka, Lakay, siya ang Chief Operating Officer ng Boulevard Holdings Incorporated. CEO? Wow! American breed pa, COO, Lakay. COO. Chief Ayan. Operating Officer. Akala ko CEO. Ayan. COO. Ayan. Child of the owner. Ayan. Pwede rin. Daldal natin. Ayan, commercial pa daw. Akala ko. Ang dami naman yan. 27 minutes. 27 minutes daw, Lakay eh. Ano ba yan? Sandali lang. Baka mag-commercial head. Ayan, batiin mo natin ito at baka magtampo yung mga nasa kabila. Ayan. Sino na naman yung taga-kabila ang babatiin mo? May nagpapabati mula sa DCMM. Ayan. Kaya siguro tayo nagna-number 1. Kakabati mo sa mga kasamahan natin sabi ng ibang Miron din. Bakit kayo nababanggit nyo ang DCMM, DCWB? Ayan. Wala kami insecurities dito eh. Grabe ka! Yung iba parang politiko niya ayaw banggitin yung kakumpetensya kalaban. Bawal yata, Lakay, sa iba. Bawal sa iba? I'm not sure. Pero kasi parang ganun nga. may parang baka directive na rin. Dito po sa amin wala. Kaya yung mga taga DCMM, DCWB, ayan, birthday nila, binabati namin yan. Kaya iba minsan yung mga nakatuwa po, mga kaibigan. Yung mga taga ron na nagte-text sa pakibati naman si ano. Pakibati na happy birthday si ganito, si ganyan. Kasi number 1 kayo, tsaka nationwide pa kayo eh. Konting ayusin mo yung color mo, Lakay. Konting yabang. Good morning, manang Doris Bigornia. Ayan. Batiin daw natin yung kanyang partner, si Alvin El Chico. Ayan. Nakasama natin to sa mga biyahe-biyahe nung araw eh. Kumusta ka na, Alvin? Ayan. Hindi ka pa naman senior. Bata pa ito. 59 lang ito eh. Ayan. Mukhang bata pa rin talaga siya. Kahit yung itsura niya, Lakay. Alvin, happy birthday, Parikoy. Ha? Ayan. Alvin El Chico. Ayan. Alvin kasi. Ano na? Alvin. Kaya nga, Alvin El Sabi Chico. Mo, Elvin. Ganun ba? Alvin. Ayan. Talaga. At batiin natin happy birthday si Engineer Noel Payong Ayong. At talaga naman magkasunod ba o sabay ito, ha? Si AC and Ernest Payong Ayong. Ayan. Akala ko payong-payong ng Rolls Royce ito. Payong-payong. Ay, Ernest, happy birthday. At kay, sino ba ito?
Sing Bibar, aba ng Kalumpit, Bulacan. Happy birthday din. Si Attorney Karen Jimeno. Hindi pala. Attorney Karen Sonyo. Ayan, mula kay Kuya Ronnie at kay Kuyang Aldrin Makaraig. Happy birthday. At muli, congratulations kay bagong Senate Secretary. Abay, illustrious potentate, dating PLLO Chief, dating Congressman, dating Secretary Dong Mendoza. At shout out daw. Ayan. Wow! Very good ka dyan, Lakay. Shout out. Kung yan ay term ng mga millennial sa Gen Z. Sa Ayan. Gen Z, ano? Pakibate. Ayan. Ayan, kay apo ko yung judge sa Boyet Mapili. Ayan. Ito, present dun sa public installation ng mga taga Most Worshipful Jolly Bugarin Masonic Lodge kahapon. Mayor Naji Gapangada ng San Pablo City. Good morning, Kuyang Mayor. Kay Richmond Rosales ng Metrobank Bankmer Branch sa Ayala. Richmond, good morning. Advance happy birthday. Ay Kuyang Jimmy Lau. Ayan, Kuyang Greg Arcangel Jr. Kuyang Jimmy Manggaan. At si Kuyang General Alex Guo. Kinukumusta ka, Sister L? Hi, hello po, Sir Alex. At muli, congratulations sa newly installed Worshipful Master ng Bugarin Lodge, Kuyang James Lim. Ayan. At galing-galing naman installing officer, ha? Flawless, ha? Worshipful Deputy Director Jose Justo. Ayan. Jojo Yap. Ayan. Baka kaya nga Attorney Ulysses Sevilla, ha? Galing-galing din ng tribute to the flag. At siyempre, ang kanilang guest of honor speaker, umabol after nung raid nila dyan sa Central Luzon. Ayan, General Customs Deputy Commissioner Nolasco Nolibatan. Babalikan natin ang mga report. Sandali lamang, Raymond at Paas. Lakay, meron muna akong greetings. Meron ka rin pagbate. Belated happy birthday. Shout out please. Shout Ayan. out. Ayan. Gusto ko greetings. Sige. Ikaw talaga. Ito muna, belated happy birthday kay Ma'am Shirley Parale ng record section ng Quiapo Church. Ay, shrine na pala siya ngayon, Lakay, di ba? Ano? Shrine na ang Quiapo. Quiapo ganun ba? Shrine. O, pang 2 years na nila. Quiapo Shrine na ang Yes, tawag. pangalawang taon na po nila. So, anniversaryo, happy anniversary din po. At advance happy birthday naman kay Mawel dyan din sa Quiapo Shrine. And, Lakay, meron akong babatiin pero happy heavenly birthday sa aking mama. Ayan, si Mama Yoli Lakay. Birthday ba ni Aling Birthday Yolanda niya dapat ngayon. Oh. Pero alam ko nakikinig siya doon. Nakikinig. Hi, Ma! I love you and I miss you. Di mo ginaya si Manang Bing Adalen na pinadalhan ng transistor radio mini component sa kanyang kabaong. Hindi Lakay kasi hindi kasya yung TV doon sa niya kasi nanonood yun sa atin lagi. Sana transistor yung mini component. Hindi mo naman ako binigyan ng transistor. Ganun ba yun? Yung transistor niya wala na, nasira. Yung mini component na binubulsa lang parang yung golfer na kay Ninong MG. Habang nag-golf sa Manila Golf, ayan, golf course ng mga bilyonaryo, ayan. Mga naka-super LL. Oo, ayan. Nasa bulsa lang yung kanyang transistor radio habang pumapalo hanggang 19th hole. Ayan. Grabe naman yung siya, Lakay. Sino? Ganun siya. Si Ninong MG ba yan? Ayan, Ninong mo MG. Ayan. Good morning, Kuyang Robin at ating Christine Go, Mapita. Ayan. At kay Noble Attorney Cornelio Samaniego Discaya III. Ayan. Hi, Attorney. Kumusta? Absent ka kahapon, Attorney. Ayan. Andun si Attorney Mike Teson. Ayan. Good morning. Oras, Sister L. It's 9:11. RH number 1. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko.
Pritong ulam na masebo, plano o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white coffee. White Rose Papaya, wow, white coffee. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit,
madikit at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. To my bubuit, according to my bubuit, according to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Safe na ba? Opisyal ng DepEd, may boylet na teacher. Oh. Ayaw to ni Senator Secretary Sani Angara. Oo, hindi niya gusto yan. Oo, dapat GMR siya ang tinuturo ng mga ito, ha? Ba't ganito ang nangyayari, ha? Ayan. Parang ginagaya naman yung tatlong beauty queen. Ba yan? Uy, sandali lamang let, ha? Standby, let tuloy Raymond, standby man ng Milky Rigunan. Standby Ninong ng Bayan. Sherwin Alfaro at standby Mr. Boy Evangelista ng VACC. Ayan. Nakita mo, bossing, yung picture o film? Ayan. Ano ba daw yun? Mamaya. Ayan. Pero sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patuloy ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold. Kaya ito'y nire-recommenda kay Pangulong Bonget. Apo Presidente, ayan. Mag-N Plus Gold ka mat, Apo, ha? Isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Alalahanin mo, Mr. President, kayo po ay malapit na maging 69. Ayan, 68 na kayo ngayon. Malaking tuloy ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. Nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan ating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Kaya mga kuyang mga ateng, ayan, kuyang Mike Teson, kuyang Alex Guo, ha? Ayan, kailangan ni alagaan ang ating mga mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Nasaan ba si Ninong Sherwin? Ayan. Ang ating Ninong ng Bayan Lakay ay nandyan sa may barangay NBBS sa dagat-dagatan sa Navotas. Pero bago yan, ang atin munang word of the day. Anong word of the day? Pakitingin nga ako ng word of the day. Ang word of the day, Arsenio Evangelista. Hindi. Hindi ba yun? I-interview natin siya mamaya. Ang ating word of the day, Lakay, ay impossible dream. Gusto ko yan. Kanta yan. Kanta yan, di ba, Lakay? To dream the impossible dream. May ganun. In Tagalog, ay pangarap na di kayang abutin o imposibleng pangarap, Lakay. Sa Cebuano naman Damgung imposible dong. Ayan. Sa Ilocano, tagtagainap Lakay. Ayan, tagtagainap saan nga mabalin, saan nga mapasamak. Ayun. Impossible dream in Bicol naman, Lakay. Parang wala namang pinagkaiba. Parang imposibleng pangarap. Ayan, impossible dream. Bossing Boy Evangelista, sino nga bang kumanta ng Impossible Dream, ha? Si Eddie Peregrina bang kumanta niyan? Daming
Punta na natin lakay. Oras, Sister L. Akala ko pupunta muna natin ng Ninong ng Bayan. Ano ba? Teka muna, si Head muna. Ayan, Sige, si Kuya Het muna. Si Boy, ano na? Sino ba talaga? Ano ba, ate? Ang daming director dito. Si Ninong Sherwin na muna, mabilisan lalakay dahil mukhang sige. nahuli na niya ang ating winner. Sige. Ninong Sherwin, Ninong! Dilaw na dilaw. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ninong, sinong winner? Kaya na si Salen, ako, buti pinawag na ako kung maging daing dito. Oo nga eh. Di ba, yellow ka man. Parang kang yellow ribbon ngayon. Lakay, nakamalakas t-shirt tayo, syempre. Ayan, Pinakamalakas sakay, yung nakatupad t-shirt. Aba, nakatupad. Nakatupad, si tatay. Napabuhay, ating deserve. Wag nang bigyan ng premyo. Nakatupad na pala May pera na yan. Magandang umaga po. Good morning, Kuya. Euprasio Casero po. Ano pala, Kuya? Euprasio Casero Jr. Nicasio. Euprasio. Euprasio. O Mang Euprasio, dahil ang hirap bigkasin ng pangalan mo, bigyan ka agad ng 1,000 pesos agad yan, Ninong Sherwin. 1,000 agad, Marcelo. Maraming salamat po. Blessing po. Birthday ko po kayo. Happy birthday. Happy birthday to you. Birthday pala kaya. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Ayan, happy birthday, tatay. Vitamin E na ang bibili mo, Kuya. Ayan, habang wala pa yung supply natin ng vitamin E. Ayan, may pulutong ka na dyan mamaya. Ayan. Ninong Sherwin, itanong mo na para mabigyan ng mini. Ay, hindi na pala mini. Medium component. Medium component na. Para makama ating medium component, ano ang ating word of the day? Impossible dream po. Impossible dream. Dahil dyan. Teka mo, Sherwin, pakantahin mo sa kanya yung impossible dream kung alam niya. Ayan, isang bagsak lang. Impossible dream. Ganun lang po ko. Ganun lang? Matt Monroe. Unbeatable po. Wala, Hindi kabisado. Sayang, dadagdagan ko sana. Dadagdagan sana 1,000 Buhay mo. Kahit na tatlong sentence lang. Wala talaga, kaya. Sige, dahil sa airport. Dagdagan ng 1,000. Dahil sa airport at saka birthday, dagdagan mo na 1,000, Sherwin. Happy birthday po. Dahil ang cute-cute na nag-iisang ngipin na nakakapit sa itaas mo. Bigyan mo na pambili ng ngipin. Ayan. Salamat po. Ayan, happy birthday, Kuya Euprasio. Ayan. Salamat. Okay. Dahil nakuha ang ating word of the day, yes, Sakay. Ibigay mo lahat ng mga ibibigay kay Kuya dahil birthday niya. Ayan. Muna, Nino. Todo mo na. Medium component. Atin sa atin ng Astro Appliances. Alagang Astron, alagang maaasahan. Available sa inyong mga suking appliance store nationwide. Yan, kasama si Kuya Coco. Astron, ang murang appliance na maaaring mabili at maasahan, quality na affordable pa. At syempre, meron tayong ating medyo sa basket na para sa iyo. At ang pinakamalaki, pinakamabango, pinakabago, ang Pride Public Conditioner Strawberry Bloom Detergent Powder with stain-away formula. 2 kilo yan para sa iyo yan. At hindi lang yan. Para naglalaba ka, pwede kang mamapak ng boy sugba, baliktad pa. Ayan. Yan. Masarap yan. Sausaw sa suka. Ayan, courtesy of Ninong Richard C. Yes. Ano masasama? Mayroon kang kompleto hanggang merienda. Maraming salamat. Blessing po ito sa akin ng malaki. God bless, Kuya. God bless. Happy birthday, Kuya. Ayan, sana'y humaba pa ang buhay mo. Ayan. At sana hindi po yung nagkakasakit. Ayan. Salamat po. Okay, Kuya. Happy birthday. Sa mga nais marami ng 1,000 pesos bakit tumutok sa DZRH. Bakit ang susunod natin sa DZRH Malakas promo atin sa atin ng Pride Detergent. RX number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Let's do it. Nasa ating linya na si Mr. Arsenio.
Boy Evangelista, ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, VACC. Tagal na natin din nakausap Matagal to. na kay, parang anong taon pa. Ayan, Si Sir Boy. Huling na-interview ko to yung grabing kinidnap na pharma owner, Sister El. Laka, yung pinatay yung sinunog. Sinunog, ibinaon. Chinap-chap pa yun lakay, di ba? Chinap-chap, tapos ibinaon, tapos hinukay ulit. Ayun. Tapos sinunog hanggang sa magkadurog-durog pati buto-buto. Maging abo. Oo. Mr. Arsenio Evangelista, sir. Bossing Boy, good morning. Good morning, Sir Boy. Gandang umaga. Lakay, Leo. Ayan. Pumapogi ka, boss. Sister L. Gusto ko yung Lady L, Sir Boy. Lady L. Sister L, sa tagal ng walang interaction. Nakilimutan mo na ako, Sir Boy Sa bagay, okay lang na hindi tayo nagkaka-interview kasi pagka ini-interview ka namin, may kidnapping Oo nga, parang medyo hindi maganda Pero ito, iba itong ngayong issue natin. Ayan ano nangyari kay Totoy Baro? Ayan ang driver ni Rian Ramos, sir. Ayan kinidnap ba? Torture. Ano ang kwento sa inyo? At kayo ba naniniwala kay Totoy Baro? Ito po lumapit sa akin sa pinupunta ko nga sa bahay, recommended by a very reliable person, 3-time VACC awardee po namin ito, hindi ko na nababanggitin ang pangalan. At in-interview ko for almost 2 hours, cross-examination, direct examination, at nakita ko may reasonable probable cause para i-recognize ng VACC yung kaso niya. So anyway, ito na, papunta pa rin ako sa NBI, 3 days na kami na doon, at ina-assist nga namin ito kasi una, naniniwala po kami sa kwento niya, sa sinampaan sa laysay niya, detalyado. At ang ipa-file na case is yung una, serious illegal detention at torture, yung violation ng anti-torture law. Ang possible involvement, ang included sa information is yung actress na si Rian Ramos, Michelle D. Michelle D and yung Palvideo, Si Samantha. And also yung dalawang bodyguard na hindi siya uniform personnel, kung hindi VIP. Yung mga typical bouncer, malalaki katawan, sa akin yung photos, pinadala. Nasa akin, binigay niya, at yung yung dalawang pulis sa Makati na allegedly, according to him, submit na yung salaysay every time i-file na ng NBI, kung saan nakatanggap siya talaga ng torture dito, paninipa, at yung paa niya, kinukwento nga niya, inaapakan ng combat boots, inaano siya, pinipilit na paamin, na yung nawawalang film, ang tawag kasi dito ito, tingnan lang muna, film. Ito ba USB, sir, hindi po USB ito yun, pinakita ko yung sample ng USB film na accidentally na lagay sa isang ampaw, na kasi Christmas yun magpapasko, so parang accidentally ang naibigay, hindi ata yung ampaw na kasi, kung hindi yung film. Yung may film. Ano po nyo, moving forward lang, baka makalimutan ko, ang malaking issue kasi dito ano ba ang issue dito malaki? Yung film o yung pagdanakaw? Yung value ba ng film na inside the ampaw? So, kaya maraming nagkaroon ng public interest to, at million na rin yung views yung first binalik to. So, basta ang VACC tutulong dito at aalalayan namin ito kasi po hindi lang siya, simpleng tao, driver, umbrella boy, runner,
utusan, again, sa malalaking personalities, celebrities, no? Kaya nag-iingat din po tayo dito. Then we go back again sa kaso ni Bong Navarro, Dennis Cordero, at ni Cedric Lee, no? At yun, si Bong Navarro, public figure din, may mga abogado rin, may panlaban. Samantalang ito, isang simpleng tao, utusan, walang kalaban-laban, ano? Ano ba mag-motivate sa kanya para lumabas siya ng lantad na ganito, na lumabad sa mga higante, no? Na alam natin, fully equipped, na financially, they can hire the best of the best lawyers. Samantalang ito, buti na lang, na-dismiss yung kaso niya sa Makati. Oo nga pala, kinasuhan siya, di ba? May case siya sa Makati. Opo. Papadala ko lahat yung documents ni Malu Cabral. After nung on the road lang po ako, nag-fight na lang ako sa tabi. Sir Boy, meron lang akong katanungan, Sir Boy, na isingit lang po natin dahil yung mga tao ay nagkakaroon po sila ng parang hindi sila naniniwala dahil po dun sa lumabas na statement na from 39th floor ay tumalon siya to 25th floor. So Sir Boy, ano po ang kwento ni alias Totoy po sa inyo? Paano po siya tumalo or nakatakas doon? May gamit po ba siyang lubid or paano po yung kwento po sa inyo? Ay, yung buti na lang napanong niyo yan. Ano? That is a very good question. Alam mo, ang pagkantao, didetain mo for 3 days with may kasamang physical torture, psychological torture. Narinig niya, titirahin na siya. Titirahin siya, papatayin siya. Alam mo po, magulo na isip mo nun eh. Yung hindi ka na makapag-isip, 3 days ka nang hindi kita kakain. Gusto niya umihi, hindi siya pinaihi. O sige, umihi ka, pero inumig na yan. So, ang mangyayari doon, wala na siyang naisip kung hindi after 3 days, tumakbo siya, tumalon siya, from the 39th floor, nakakapit siya sa isang pabaksak sa 25th floor, nakakapit lang siya. Doon sa injuries po, nung na-detain siya, may delay ng medical, no? Kaya in reply, medyo naghilom lahat. Pero ipadadala kong pictures that was taken mga anong nagpunta sa bahay, mga 10 days, makikita natin sa liwa. And of course, may contact naman kayo sa NBI, bibigay ko rin yung number, yung pinresent namin, talagang nakita na may mga contusions, minsan may mga hindi nakikita, katulad ng buto, yung ribs, no? Yung natadyakan siya doon eh. Pag umuubo siya, masakit. Kahapon nga, na-late kami, papunta ng NBI kasi halos nilalagdat na siya. Pag umuubo siya, nilalagdat talaga, sama na pakiramdam. So, yung narrative na yun, pag ang tao, tinutorture mo, may naririnig ka, at ikaw nga lang, kung kulang ang tulog mo, 3 days ka nakikipaglamay, para wala ka na rin matandaan, lipad ang utak mo. At ang mapipresent po namin, nagpadawan test siya, sabi, negative, kumuha ka din police clearance, wala po siyang record, even sa NBI, wala po siyang record. So, ang ini-establish natin dito is yung ano ba ang motivation? At saka ang issue dito, ano ba yung laman ng ampaw? Ayan. Yung yun ang public interest eh. At saka yung nag-get siya sa akin doon. Ang sabi ka, nakailang tumatawag sa akin, baka pwede ko na ipakita na yung laman. Okay. Go. Pero yung ampaw po, napunta talaga kay nakuha niya po Barro. ba yung yung laman? Nasa kanya po ba? Yung film po. Yung laman. Oo, yung hinahanap ni Rian Ramos. Opo. Oo. By accident, nadala niya pauwi. Pasko yun, holidays, pauwi siya ng Samar. So, ang ampaw thinking, baka ano nga yun, Christmas gift. Pamasko. So, nadala niya, nilagay lang niya sa motor, nabumayahe siya yung motorsiklo, ginamit niya, going to Samar. May mga photos din kami kung saan sumunod. Yung mga bodyguard, private bodyguard, saka yung staff na babae. Lahat, binigay niya lahat sa akin to. Ang dami kong materials, documents na nakuha,
na hindi lang nai-air pa as of this time, no? Pero we can use these materials, content, at photos, conversations na can be used for the case build-up. Sir Boy, kung accidentally naibigay sa kanya at binabawi na ni Rian Ramos, Ibinalik niya po ba? ba't hindi ba isauli? Ba't ay isauli ni Totoy Baro? Doon sa narrative niya, sa laysay niya, ang alam ko, nabalik pero kulang. naibalik Yun yung hinahabol. Yung kulang. Oo, may kulang. At sabi ko, ano ba yung laman mo? Ano ba ang nakita mo? Ang nakita mo ng asawa, medyo malaswa, ganyan. Sabi ko, anong malaswa? Kasi pag nakahubad lang naman ng tao, lahat walang malaswa doon. Pagka-sexy naman. Oo. Wala. Oo. So, may nawawala. May accident, nabuksan ata, nakita. So, ayun, yun ang issue doon kasi kung hindi man talaga mahalaga yun, to the point na i-detain mo, serious illegal detention for 3 days, may kasamang torture, pananakit. Okay. Sir Boy. After nun, dala mo sa presinto, dinimanda mo, 3 days ulit, pero nagka-news blackout doon. Ngayon lang lumabas yun. Dapat yun, may news pa rin doon isang celebrity, dinidemanda itong sa pagnanakaw, itong driver, utusan, boy niya. Okay. Dapat doon pa lang. Kaya doon kami nagtataka. Okay, Sir Boy. So, kayo ba ang magpa-file? Si Totoy Baro ba ang magpa-file ng kaso o NBI? NBI po ang magpa-file ng case. Ito po isang DACC assisted case. Alam naman yun, from the past 38 years, partner namin ang NBI. Katuwang namin po yan. Marami kaming DACC awardee dyan ng mga personalities na we need recognition sa mga accomplishments nila. NBI will file dito sa ng case. No? Today, lumabas na. Alam ko kung antay lang yung kaya pupunta kami. Saka pupunta kami dito. The ACC assistant case lang to, NBI will file, then a court watching, and bibigyan din namin siya ng mga lawyers namin. At marami nga tumatawag sa akin na interesado na tulungan siya. Kasi ito na, yung medyo David and Goliath ang laban po dito. Sir Boy, last on my end, ba sa ibang issue po, mayroon po ba ang VACC po ba ay tutulungan or tutulong dun po sa pamilya po nung pinatay na pulis, kasama po yung bata, yung nakuha po yung bata sa may Tarlac. Yung pinatay po sa Bulacan ba yan? Oo, Lakay, yung magbebenta lang ng sasakyan. Medyo hindi ko na nakuha yung balitang yan para padala na lang yung link. Pero kami, automatic yun, motopropyo, pag yung mga ganyan. At talagang, pinutulungan namin. Yung hindi namin pinulungan, yung isang polis, napadismiss namin yung sa polis, allegedly, nirape niya yung babae, yung sa isang yung binitbit niya parang baboy, yung babae, instead na dalhin niya sa hospital. Nag-trending po din yun. For your information, dismissed na from the service yun. At sinurrender na pa rin. Pero yun, tulungan namin siya sa RTC. May case to siya doon sa criminal aspect. Doon kami tumutulong. May abogado po kami doon. May mga volunteer court watchers po kami doon. Okay, Sir Boy, maraming salamat. Magandang umaga. Thank you and happy weekend. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Mga kaibigan, Ginoong Arsenio Boy Evangelista, ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption. Sabi niya, siya ay naniniwala sa kwento ni Totoy Mola, di ba? Bakit Mola? Totoy Baro. Ayan. Sabi nga niya may nakita siyang probable cause. At ayon na sa ating bubita Sister L, sandali lang tapusin ko lang ito, ha? At kahapon pa inabangan ng mga taga-DepEd dito, ha? Yung official ng DepEd na may boylet na teacher.
At alam nyo bang talk of the campus ngayon na Sister L? Ang love affair na isang school official sa kanyang head teacher. Wow! Ayon sa ating bubit, ang mag-shot official at teacher ay parehong lalaki. Okay. Kung may gitarista, may fencing din. Ito ni Secretary Sani Angara. Ano ba sila kaya? Ikaw kasi, kung ano bibigay. Ako ba nagsabi nun? Tinuturo mong term sa akin, hindi ko alam ang mga ganyang gita-gitaran na yan, ha? Wala ko. Ayun na sa ating bubit, Sister L. Kaya usap-usapan ngayon sa campus, pati na ang mga batang estudyante, ang love affair ng dalawa ay talaga namang pinag-uusapan na rin ng mga batang estudyante, Sister L. Paano naman kasi misto lang ginagawa pa ring motel? Ang office, ang kwarto na opisyal, dahil doon pinapatulog ang boylet na teacher. Grabe naman yan siya, laka. Nagkakalat sa sariling bakuran. Yes, ang gwapong sana nagsogo na lang sila. Dapat bigyan nyo ng discount card. Gusto ba yung mga ganun, lakay? Wala na, hindi na ako binibigyan eh. Di ba mayroon na mimigay dati? Ay, parang Arman, ayan Mr. Edlas, ayan ayon na sa ating bubit Sister L, ang gwapong teacher ay, matikas pala, ha? Macho ba ta? Wala kay macho, ha? Gwapo na, macho pa. Ayan, matangkad ba lakay? Nako, di sinabi ko matangkad, Dr. Ruel Aguila. Ayan. Pero macho lakay? Na pogi? Macho na, gwapo pa. Okay. Ayan si official, long hair, ba? Mahaba ang buhok, ha? Oh my God, wait lang. Hindi. Dagdag lang. Ayan. Dagdag mo lang yun. Okay. Ayan. Ang official naman ay, naku, mga 50s na ba yun? Ayan. Para lang magtatay? Ayan. Pero ayon sa ating bubit, binata naman si teacher. Binata. At si officer ay mapilantik naman. Kaya naman pumayag ang na maging boylet si teacher sa nasabing DepEd official ay dahil pinangakuan siyang gagawing principal. Ex-deal pala. Yes. Well, siguro part na rin yan. Ayan. Ayon sa ating bubit Sister L, ang nasabing teacher, ba't nawala yung kopya ko rito? Ayan. Saan yung kodigo mo? Ba't nawala yung pangalan? Ayan. Ayon na sa ating bubit. Sinisipat ko Baka kasi makita ko na yung pangalan. Ganun ba? Ayan. Ito ay teacher sa elementary, Sister L. At ang involved na opisyal ay division superintendent, Sister L. Kaya-kayang magpa-promote. Kaya-kaya siyang gawing principal. Kaya-kayang gawing principal. Kasi division superintendent Ayon na sa ating bubit, ang nasabing di ko makita Pwede mag-commercial muna tayo. Commercial na nga muna tayo. Di mo mahanap Oo nga. Ayan may bagong commercial break. Ayan flash report. Ha? Hindi. May 6 na reports kasi. Ganun ba? Ayan pwede ba sa break time na lang yan? Teka muna. Pamayang hapon na lang. Happy birthday kay Ogie Magnayon muna from Kaloy Pascual and Junior and Riverside Group ba? May mga Riverside pa kayo, ha? Sa amin Riverside kayo Riverside. Ayan. At pakibati rin na happy birthday si Brother Colonel Randy Glenn Silvio. Ayan. District Director ng Quezon City Police. Si Kuyang Colonel Glenn Silvio pala may birthday. Ayan. Magpapainom daw siya ng Emperador, sabi ng mga San Miguel Boys. Ayan. General Brillante sa General Kalima. Ayan. At Lakay, advance happy birthday sa ating provincial chorus, si RH18 Ruel Saldico. Birthday niya pala bukas. Buuin mo hindi alam yung mga kabayan natin, mga correspondent. Correspondent, ayan, okay. Sa atin lang yung chorus. Provincial correspondent. Ayan, si RH18 Ruel Saldico, dahil Sabado bukas, baka naman pwede mo nang i-advance ngayon.
At ayon sa ating bubit Sister L, ang nasabing division superintendent ay itago na lang natin sa pangalang nasaan na yun? Initial. Sa kapangalan ng isang bayaning general. Si yung yan. pinakabata ba? Hindi. Basta may bigote. Ayan. Okay. Eh di yung pinakaunang Ilocano. Ayan. Ilocanong general. Ayan. Di ba nagkakamali? Taga-kwanto taga Badok. Ayan. At ang teacher naman na pinako, Boylet, na pinako ang gagawing principal. Talaga naman ay itago na natin si Teacher B. Ayan. J. Ayan. As in buko juice. Ang daming bayan. Ayan talagang Oras, Sister L. 9:47. Number 1. Ngalay, tusok. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Hi, we're Grace Zone, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uwi akong nakangiti, alam kong may sasalubong sa akin at makikinig, makwentong sa iba, di ko masabi. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento,
Iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Hindi, kopya ng complaint. Hindi naman po yung film. Wala naman po. Baka hanapin sa atin bigla lakay eh. Yung complaint lamang po. Tsaka, complaint lang. Hindi po picture ng tatlo. Ayan, picture po ni Totoy. Totoy Mola. Ayan. Baro lakay. Ayan. Pero happy birthday muna kay Engineer Felix Lumabas. Ayan, Engineer, happy birthday po. Ha? Abay, binabati kayo ng mga Anito Boys. Ayan, Halina Boys, Binta Boys, at ni Boy Lakjo. Ayan. Alex Acosta. Abay, at si Dana Terdesilia. Ayan. Sabi niya, sagot ko na ang blowout ni Engineer Felix Lumabas. Ayan. Magpapakita siya ng chooks to go sa aristocrat. Ayan. Sa Lunes yan. Ayan. Lance ba yan? Oras, Sister L. 9:56.
number 1. Matanda na ako, kaya... Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Hybrid Race Out, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uwi akong nakangiti, alam kong may sasalubong sa akin at makikinig, makwentong sa iba, di ko masabi. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi lagi tumasusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Mula kay Raymond Adpas, baka mapanis yan. Ayan. Anong report ni Raymond? Ang ombudsman dapat palakasin pa para sa kampanya nito laban sa katiwalaan ayon kay Senator Ping Lacson. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpas. Kay Raymond. Hi, Raymond. Yes, Mayor, Mayor, narapat lamang na lalo pang pagtibayin ng Office of the Ombudsman upang mas mainipin ito sa kampanya laban sa korupsyon. Ayon kay Senador Pangpilo Ting Lacson, na siyang chairman ng Senate Committee on Senate Blue Ribbon Committee, inihahanda nilang kanilang panukalang batas na makatutulong sa kampanya laban sa katiwalian. Nakapaloob ito sa kanilang partial committee report hinggil sa investigasyon sa flood control project. Tinukoy ni Lacson ang kanilang rekomendasyon ng Office of the Ombudsman ay maaaring mag-deputize ng mga pribadong mga abogado bilang prosecutors. Ganon din ang pagkakaroon ng sariling enforcement unit ang Ombudsman para mag-apply ng search warrant at magsagawa ng follow-up investigation. Sa ngayon kasi humihingi pa sila ng tulong mula sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Sinabi ni Lacson na kapag naipresenta na nila sa plenary ang kanilang partial committee report ay maaring may 2 pang hearing na gagawin hinggil sa flood control anomaly. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Dapat lang naman. Mula sa Senado, dumako tayo sa Kongreso, Miss Lady L. Sasabi mo, Miss Tay, desisyon ng Korte Suprema, hindi vindication kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan sa isang kongresista. Sino nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan, Manang Milky.
Sister Ella at Lakay, issue ng technicality ang naresolba ng Korte Suprema at hindi ibig sabihin itong ligtas na sa mga alegasyon si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint na isa lang palaban sa kanya. Ayon kay Representative Leila de Lima ng Mamayang Liberal Party List, nagagamit ang desisyon ng Korte Suprema sa susunod na isasampang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Binigyang din ni Lima walang nilinis na pangalan sa desisyon ng Korte Suprema at lalong hindi ito vindication kay VP Sara. Anya na nanatili ang bantang mapatalsik sa pwesto si VP Sara kapag umusog na ang panibagong impeachment complaint. Isasampa ng Makabayan Black ngayong darating na Pebrero ang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil sa culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at ang other high crimes. Sinabi naman ni Manila Representative Ronald Chua, miyembro ng prosecution team at miyembro ng House Justice Committee, tatalakay ng mga kapwa mamabatas ang pagrepaso sa rules on impeachment. Posible rin ayon kay Chua ang baguhin ang komposisyon ng 11-man prosecution panel na binuo noong 19 Congress. Ilan kasi sa mga ito ay wala na sa Kamara, tulad ni dating ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon at habang si Antipolo Representative Romeo Acop ay namayapa kamakailan. Malamang makasama na sina De Lima at Representative Sel Jokno ng Akbayan Party List. Ako si New Krigunahan Nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaming tanga, niloloko mo na kami. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Sino nakakagigil, Senator Jinggoy? According to my... Hindi yan. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Chill-chill lang, Senator. Ayan. Kalmahan mo, Sen. Kalmahan mo. Oy, Lokay, shout out ko lang yung aking best friend na nandyan sa may Capitol Medical. Naka-confine ka ba? Yan, ako, nanonood sa atin ngayon. Ingat at pagaling ka. At, good morning kay Dr. Well Aguila at Joey Papa. At Noble Mera Vizcara, good morning. Kasama si Noble Medel Taberner. Happy birthday kay Noble Mel Vizcara. When will I see you again? Paano? Monday na po tayo. Sabi dito, Lakay, overtime ka na naman. Sabi dito. Sensya na po. Sabi dito, ubos na ang oras mo, Lakay, sa haba ng commercial mo. Oo nga po. Sasabihin na nga namin ng Huwag kayong mag-alala po. Gagawin kami ng program ng programa ng commercial. Ganon daw pag number 1 sa latest survey ng Kantar Media. Ayan, sa Mega Manila po tayo ay number 1. Sinasabi ko, Lakay, kasi sabi daw Kantar Media survey po, number 1 kami. Tama na, nakakahiya. Baka sabihin. Lakay, pagka totoo, wag mong ikahiya. Ganun ba yun? Kasi mayabang tayo. At ayan ang kaburan din pala tuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe, everyone. Happy weekend! Ako, bukas samahan niyo ako sa programa kong Spotlight. Alas 6 ng gabi. Wonder Woman susunod na. Miss May Binauhan. Bye-bye! Oras, naku, bonjing-bonjing. Alas 10. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh.
Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mansa pa. Goodbye, pahinga.